Kaibigan, tugi po kayo sa ating deep dive. Ngayon, nalala ko lang, sinuosay dahil takaagin ang hindi nakakaawit ng bahay kubo. Aba, naman. Ama, nakaratag na nga nun sa ating pagkabata, di ba? Yung mga gulay, tapos yung bahay na kawayan at nipa. Simpleng buhay, Para alam niyo ba mga kwento po pala sa likod ng kantang yan? Talaga. Halimbawa, ang tukuan nating na bahay kubo, may koneksyon pala sa mga Amerikano. Ay, oo nga pala yung cubed houses. Alam mo, paliwanag ng mas mabuti, nandito ang ating eksperto. Ano nga ulit yun? Kunito kasi yun nung panahon ng mga Amerikano na basila sa mga bahay natin. Diba, hugis parisukat isang kwarto lang. Oo. Kaya tinawag nilang cubed houses na naging bahay kubo sa paglipas ng panahon. Nakakapanibago na. Akala natin purong Pinoy na good. Kanyan talaga, minsan may mga bagay na kala natin na alam na natin pero may mas malalim pa palang kwento. Tama, may. Tulad na lang ang kompositor ng bahay kubo. O, sino nga ba? Marami ang nag-aakala na si Felipe Padilla de Leon pero ang totoo, Ano? hindi pa rin natin alam kung sino talaga. Naku, parang misteryo. Woo! Pero kahit ganun, hindi magkakaila ng bahay kubo ay sumisimbolo sa simpleng buhay sa probinsya. Naman naman si Blake Lady ko na ito. Makikita natin ang kakalagahan ng sasakay at ang yaman ng ating kalikasan. Singkamas at talong. Si Darillas at Manny. Si Teo Bata Patani. Nakakamiss yung mga ganyang tanim, no? Hungay. Parang gusto kong tuloy bumalik sa probinsya. Ikaw, ano sa tingin mo ang dahilan bakit pinili mo mga gulay na yun sa kanta? Siguro kasi karanihan na silang itinatanim noon, di ba? At sumasalamin sa masaganang aninang magsasaka. Magandang punto. But sa pagpapakita ng masaga ng ani, ang magulin nila niya na magpakita rin ng biodiversity ng ating bansa. Ay, yung ano. Iba-ibang itsura, lasa at sustansya na sumasalamin sa mayamang kultura ng pagkain dito sa Pilipinas. Hindi ko lang naisip na. Nakakatawa, di ba? Sa simpleng awiting ito, makikita natin na malalim na koneksyon ng mga pelikanasan at sa pagkain. At hindi lang yan, ang bahay kubo ay naging inspirasyon din sa pelikula at musika. Totoo yan. Naalala ko pa nga yung pelikulang Bahay Kubo, Agit Munti. Nakakatuwa yung kwento ng pamilya na nakatiring sa isang malit na bahay kubo. Yun na, ipinalabas noong 1968. Wow, ang tagal na pala nun. Kinagbidahan ni na Rosemary Sonora, Blanca Gomez at Ike Lazada. Wow, mga veterano. Idinirect ni Jose de Villa at isinulat ni German Moreno. Talaga. Bakit kaya nila nisipang gawing pelikula yung kanta? Siguro dahil ang bahay kubo ay sumisimbolo sa simple ng pamumuhay ng mga Pilipino. Na kahit malit at simple lang ang bahay, puno naman ito ng pamamahal at saya. Bagay, may point ka dyan. And speaking of musika, marami ring interpretasyon ng bahay kubo, di ba? Oo naman. May berti ang mga klasiko tulad ng kay Sylvia La Torre noong 1966. At siyempre, yung Elias Salong sa album ni Ryan Kayabiyab na Bahay. Pati ang rendition ng University of the Philippines Madrigal Singers. Wow, iba-iba talaga. Nakakatuwa na ilang henerasyon ang lumipas. Ang bahay kubo ay patuloy pa ring inaawit at binibigyang buhay sa iba't ibang paraan. Turungin nga ikon na itong kanta. Ang musika talaga parang bridge sa iba't ibang henerasyon. Oo nga parang time capsule no. Naalala ko tuloy yung sinabi mo kanina, yung simpleng buhay, yung pagsasaka. Yung connection na rin sa lupa. At saka yung values natin bilang Pilipino. Amo, di ba kaging masipagmatiyaga, mapagmahal sa pamilya? Ang dami natin matututunan sa kantang no, ano pa kaya? Ano pa yan, mga makikita natin sa bahay kubo? Bukod dun sa mga nabanggit natin. Parang dami pa Ay, sa tingin ko, parang makita rin natin yung bayanihan. Ayan Kasi, di ba sa pagtatayo ng bahay kubo, hindi lang isang tao ang magawa. Kailangan ng tulong ng buong komunidad. Ay, oo nga no. Kaya yan yung konsepto ng bayanihan, makikita rin natin sa bahay kubo. Sa bagay. Pero bakit kaya mahalaga pa rin na pag-aralan yung bahay kubo ngayon? Sa panahon ngayon na puro na teknolohiya. Kasing makalimutan yung augat natin Yung maaawiting bayan tulad ng bahay kubo, parang sisilbing tulay para magkaroon tayo ng koneksyon sa ating nakaran. Para mas maintindihan natin kung sino tayo bilang Pilipino. Eksakto. At sa pag-unawa sa ating nakaraan, mas magiging handa tayo sa mga hamon ng kasalukuyan at sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Ang laling na. Parang gusto ko tuloy bahagi ito sa mga anak ko. Ngungay, dapat mabahagi natin yung mga ganitong kwento sa susunod na henerasyon. Para hindi mo wala yung pagka-Pilipino natin. Paano kaya natin magagawa yun? Maraming paraan. Pwede nating turuan yung mga bata na awitin yung bahay kubo. Okay, ikwento natin yung makwentong mo ikaw ngayon dito. Pwede rin natin silang dalhin sa mga lugar kung saan makikita nila yung mga bahay kubo. Para ma-experience nila yung simpleng pamumuhay. No, yung mahalaga. Maipakita natin sa kanila yung kagandahan ng ating kultura. At kung bakit mahalaga itong pangalagaan. Sa totoo lang, marami pa rin akong hindi alam tungkol sa bahay kubo. Normal lang yan.
At sa iba pang aspeto ng ating kultura. Wala na makaalam ng lahat. Normal lang yan. At sa iba pang aspeto ng ating kultura. Walang nakakaalam ng lahat eh. Oo nga, oo nga. Pagka mahalaga, patuloy tayong matuto at mag-explore. At sa pag-explore na yan, mas lalo natin mamahalin at pahalagahan ng ating pagka-Pilipino. Grabe no. Ang dami palang matututunan sa Bahay Kubo. Oo nga eh. Simpleng kanta lang pero ang lalim ng kahulugan. Yung simpleng pamumuhay pagmamahal sa kalikasan. Pagpapahalaga sa ating kultura. Pero alam mo, isa pa sa mananaisip ko yung pagiging kontento. Contento. Oh. Kasi abang Bahay Kubo ulit lang. Simple lang. Pero masaya yung mga tao, parang hindi nila kailangan ng mga material na bagay para maging masaya. Tama, karang nakakalimutan na natin yun na yan, no? Oo nga, lagi tayong naghahanap ng mas malaki, mas maganda, mas mahal. Kaya na siguro mahalaga na balikan natin yung mga simpleng bagay tulad ng bahay kubo. Para maalala natin kung ano ba talaga ang mahalaga. Kaya nga siguro maalala pagiging kontento. Oo, sa Terezi bagay. Sa parang kontento. Maraming salamat talaga sa mga insights mo. Walang ano man. Ang dami kong natutunan tungkol sa Bahay Kubo sa ating kultura. Sana maibagi mo rin sa iba. Oo naman. At sa mga nakikinig, sana na-enjoy nyo ang ating deep dive sa Bahay Kubo. Pasang sa muli.